niya at sinabi ang detalye. Pilit tinahagip sa alaala ng lalaki ang sinasabi ng kaharap. Did I approve the contract? Of course! Wala na si Mr. Lang noon. Nagiging malilimutin ka, River. Sabi mo pa nga, you liked her smile. Do you have the tape? Ipakukuha ko. Pinindot ng binatang intercom sa mesa at hiningi ang tape. Makalipas ng ilang minuto, pumasok ang isang empleyado na matapos ibigay ang hinihingi, lumabas din uli. Isinalang to ni Rick sa naraong VCR. Dinampot ang remote control at muling naupo. That's her, 2 years ago? Tinitigan ng lalaki ang screen. Kinabahan ito. Umayos ng upo. Kung nakaharap si Rick, nakita niya sanang matinding pagkabigla sa mukha ng lalaki. Give me that remote control. At inabot ang remote mula kay Rick. Freeze at close-up ang ginawa ni River sa nakangiting si Nika. Pamangkin mo siya? Halos di makilala ng lalaki ang sariling tinig. Yup, she stays with me and she's 21 now. Now River, am I right? Di sumagot si River. Malilimutan ba niya ang mukhang nakikita niya sa screen? Sa loob ng 5 linggo, ginulo ng mukhang iyon ang isip at buong pagkatao niya. Paano niya malilimutan ang pain at ecstasy na nakita niyang naghalili sa mukha ng babaeng nakatalik niya sa mismong resort na pag-aari niya? Halos galugarin ng mga tao niya ang buong lugar. Sa paghahanap sa babae na nang balikan niya ng umagang yon, wala na. Linggo-linggo bumabalik siya roon sa pag-asam na muli niya itong makikita. Aakalain ba niyang abot kamay lang pala niyang hinahanap? Hindi ka na sumagot. Si Rick na naiinip sa verdict. Huminga na malalim si River. Yes, she's very pretty. Unusually pretty, like a Greek goddess. Para sa sarili niya ang huling tinuran. Ngumiti ang nasihang si Rick. So, when do I start to shoot? We only have 3 weeks sa deadline. Kinuha ng lalaki ang kontrata sa mesa. Pinirmahan ng mga kaukulang espasyo. May boyfriend ba ang pamangkin mong yan? Wala sa loob na naitanong nito. Medyo nagtaka si Rick. Minsan man di nagtatanong ng ganong personal si River sa mga modelo nito. As long as they meet the requirements of the contract na foremost ay yung galing ka sa isang kagalang-galang na pamilya and of good moral character. Si Mike. Pero may palagi ako nakipag-break na naman ng pamangkin ko. Pero hindi ko to nakikitang dumadalaw. Anong ibig mong sabing nakipag-break na naman? Gustong isipin ni Rick na hindi naman talaga interesado si River sa personal na mga affairs ni Rika, kundi gusto lang nito na may pinag-uusapan. Pero nang tingnan niya ang binata, seryosong mukha nito, tila hinihintay ang sagot niya. Sa akin ipinagkatiwala ng kapatid ko, ang kaisa-isa nilang anak na yan, but I allowed her na makipag-boyfriend. Maliban pa sa mapagkakatiwalaan ko si Nika, napaka-konserbatibo niya when it comes to a relationship. Mike was the third guy na sa palagay ko nakipag-break sa kanya. Paliwanag ni Rick. Anong dahilan? Alam kong dahilan noong naunang dalawa dahil naroon ako when she cried a river na makipag-break siya. Iisang dahilan sa magkasunod na pangyayari. Sabi niya all they wanted from her is to take her to bed. At kung di nga lang daw dahil sa akin at sa daddy niya, matagal nang nawala ang tiwala niyang mga natitira pang natpendalong lalaki. Di maiwasan Rick ang di matawa sa huling tinuran. Wait till she meets you at mabalitaan ang mga affairs mo, lalo nang magiging cynic yon. Pilit nang umiti si River. Nagpakawala ng isang buntong hininga. Anong background ng commercial, friend? Ang rough storyboards na nakikita ko, bedroom and bathroom scenes, bagong gising, close-up sa mukha, then maghihilamos, things like that. Use my house. Use your what? Gulat na ulit ni Rick. Tama bang narinig ko? Minsan man hindi pinagamit ni River ang bahay nito for commercial purposes. Partikular ang binata sa privacy nito. Yes. At mamili ka kung alin ang angkop, bagaman palagay ko yari na ang storyboards. Ang garden o ang isa sa 2 guest rooms. Well, at least, hindi ako mahirapa maghanap ng location site with 3 weeks to go. Bagaman nagtataka, hindi mapigilan ng binata ang matuwa dahil isang suliranin ang nawala. Matagal nang nakaalis si Rick ay sa screen pa rin nakatingin si River. Nasa ganoon siyang pag-iisip ng pasukan si Trixie. Hello, darling? Sabay halik sa mga labi ng binata. Ano yan? Nilingon ang screen. Ang bagong modelo para sa commercial na ginagawa ni Rick. At pinatay ang VCR. Ngunit, muling binuhay ito ng dalaga. I have seen that commercial. Luma na yan ah. Sabi mo fresh face ang kailangan mo, kaya ayaw mong ibigay sa akin ng trabaho. Pagmamaktol ni Trixie. Ang nakikita mong yan was done 2 years ago at hindi siya professional model. Yan ang kauna-unahang ginawa niya. Bored na sagot ng binata na tumayo. Sinalansan sa isang tabi ang laman ng mesa. Aalis ka ba?
Sa Philippine Plaza, may meeting advertising association at kinuha ang susi ng kotse sa drawer. Are we dining out, Raver? Malambing na tanong ni Trixie, sabay yakap sa bewang ng binata. May appointment ako mamayang gabi, Trixie. Some other time. Inalis itong nakapulupot na mga braso ng dalaga at tinampot ang attache case at lumabas ng silid. Naiwan na kasimango si Trixie. Di niya kailanman maintindihan si Raver. Maliban sa 2 or 3 private affairs nila hanggang doon na lamang ito. Malamig lagi. Sinikap na niyang makuha ng hustong atensyon ito. Subalit ganun pa rin. May distansyang binibigay ang binata na hindi man verbal ay kinikilos naman ito. Nang gabing yon, masayang binalita ni Rick kay Nika ang resulta. And get ready, the day after tomorrow, we will start shooting. Sinulya pa ng maning kinakain ng pamangkin. And stop eating those oily junks at baka magka-pimple ka sa duration ng shooting? Di naman siguro, Tito. Pero ewan ko ba, I just feel like eating peanuts these days. Maniniwala ka bang nakakure si Raver sa'yo? Di niya akalain na sa tagal-tagal ng pagkasama namin ay ngayon lamang niya nalaman na may pamangkin ako na pang Miss Universe. At tumawa ng malakas ang binata. Mayabang. Totoo naman. Ang hindi niya alam talagang mas malakas ang binata. Hindi nito sinasabi sa kanya iyon. Playboy ang kaibigan kong yon at wala namang tinotoo. Gwapa ba ang boss mo? Tanong ni Nika na sunod-sunod ang subo ng mani. Nagulat pa siya nang kuhain ni Rick ang bowl at ilayo sa kanya. Tito, akin na yan. Hinabol niya ang tiyo na dinala sa kusina ang mani. Believe me, Nika. Makabubuti sa'yong kumain ito after we've done the commercial. Inis na bumalik sa sofa ang dalaga. Pagpasok ni Rick sa kwarto, kukunin niya ulit yon. What is wrong with you, Nika? Alam mong first shooting day ngayon. Bulyaw ni Rick sa pamangkin na hindi pa rin umaalis mula sa pagkakabaluktot sa kama. Tito, please. Susunod na lang ako. Iwan mong address. 10:30 naman ang umpisa, hindi ba? 8:00 pa lang. Promise I'll be there on time. Nahihilo lamang ako. Pakiusap ng dalaga. Bakit ba nagpapahilo ka yata ngayon? Baka anemic ka. Siguro, magpapacheck up ako bukas pagkatapos ng shooting. Sige na, Tito, susunod na lang ako. Wika nito na yakap ang unan. Tiyakin mo yan. Ayoko mapahiya kay Raver at sa mga crew. Humugot ng papel sa drawer at sinulat ang address ng bahay ni Raver sa Green Hills. Unang araw ng shooting, problema. Inis na bulong nito. Hirap na hirap bumangon ng dalaga. Kung maaari nga lang mahiga siya maghapon. Ano bang nangyayari sa kanya nitong mga huling araw? Tanong niya sa sarili. Mabigat ang katawang inayos ang sarili ng malapit ng mag-10:00. Hindi na siya nag-makeup total, aniya. May make-upan din siya pagdating doon. Hustong 10:25 nasa tapat na siya ng mansyon. Nakita niyang nakaparada ang kotse ng tiyuhin sa harapan ng gate. Sa unahan isang van na marahil siyang gamit ng mga crew at mga equipment. Pinarada niya ang Kia sa likuran ng sasakyan ni Rick. Bukas ang gate kaya tuloy-tuloy sa loob si Rika. Sa maluwang na garahe tumambad sa kanya ang modelong Land Cruiser na metallic gray ang kulay at isang midnight blue na Honda Accord. Di niya mapigilang di humanga sa malaking bahay. Maganda at maluwag ang lawn. Papasok pa niya ng bahagyang nakabukas ang pinto nang bumungad si Raver. Hello, you're almost late. Wika nito sa buong boses. Napatingala si Nika. Sa taas niyang 5'5", nakatingala pa rin siya rito. Mahigpit niyang nakipkip ang clutch bag niya. Kinabahan siyang bigla. Di niya maintindihan pero parang pamilyar sa kanyang lalaki. Bagaman sigurado siya ngayon nang sila nagkita. Gwapo. Oh no, hindi yung gwapong tulad ni Mike. Pero malakas ang personalidad ng lalaking to. Ang mga mata nitong nang uuri tila nanonood sa mga buto niya kung tumitig. Ngitig tila may binabadya. Nakadama ng inis sa Nika. Malilate nga ako kung di ka aalis sa daraanan ko. Nakasimangot niyang sabi. Umatras ng kaunti si Raver. Mabilis nilampasan to ng dalaga. Nasa guest room sila. Sasamahan kita doon? Wika nito na sumunod sa kanya. Don't bother. I will find my way. Aniya na hindi lumilingon. Suit yourself. Nagkibit lang to ng balikat. Nagpatuloy sa babagal na paglakad si Nika. Nasa dibdib pa rin ang kaba. That guy is strangely familiar. At kahit ang boses ito'y para narinig na niya. Sa isang pag-ikot niya, isang matipunong dibdib ang nabangga niya. Kung di siya nahawakan ni Raver, maaari na tumba siya. Ikaw na naman? Dalawa ang guest room sa palapag na ito, pero pang nasa itaas. Umuusok na ang ilong ni Rick.
Ang mabuti pa, samahan na kita doon. Halos nakayakap na si Nika dito dahil sa pagkakahawak ito sa kanya. May nalanghap siyang pamilyar na kulon. Bigla siyang kumawala-mala sa pagkakahawak na Raver na tila napaso. Dahan-dahan siyang umatras. Somewhere, somehow, kilala niya ang lalaking ito. Sino ka ba? Lumapad ang ngiti ni Raver. Nakakabighani ang ngiting iyon. Kung tutusin, mas gwapong higit si Mike, pero hindi sumisikto ng ganito ang dibdib niya sa dating kasintahan. Raver Valencia? Nanlalaki ang mga mata ni Nika. Ikaw ang boss ni Tito Rick? Ang may-ari nitong bahay? Kaibigan ko si Rick, and yes, bahay ko ito. Nanatiling nakangiti ito, titig na titig kay Nika. Nagyoko ng ulo ang dalaga. Pakiramdam niya hinuhubaran siya ng mga titig ng binata. I'm sorry kung medyo rude ang dating ko. I woke up on the wrong side of my bed. Hindi nakuhang sumagot ng binata dahil mula sa isa sa mga silid lumabas si Rick. Nika, akala ko ba hindi ka darating? 10 minutes ka nang late? Sabay tingin sa relo sa braso. I am sorry tita, but she came on time. Rick, inabala ko lang. Agap na Raver. Parang nun lang napuna ni Rick si Raver. Nagkakilala na pala kayo? At pinaglipat-lipat ang paningin sa dalawa. Alika na't na makapagbihis ka na at mamake-upan. Sabay hila sa kamay ng pamangkin. Sa loob na maganda at malaking silid, naroon ang lahat. Nagbihis si Nika sa anteroom. Paglabas niya, hindi siya na makeup artist. Pagkaganda-ganda mo, tita. Pagkakinis-kinis pa. Very light ang bagay sa iyong makeup. Wika nito. Hindi magkamayaw si Rick sa pagbibigay ng instruction sa lahat. Pagkatapos, binalingan si Nika. Wala munang dialogue dito, Nika. Bagong gising ka. Close up lang sa mukha mo. At tinuro nito kung paanong pesto sa brass bed. Sa tingin ni Nika, napaka-erotic ng dating ng kama. Ganun pa man, pumesto na siya. Sa may pinto ay napunan niya na naroon si Raver at nakamasid. Nakapamulsa, nakasandal sa hamba ng pinto. Naiilang siya. Paano siya makapagko-concentrate kung naroon ito at pinanonood siya? Di naman niya po pwedeng sabihin kay Rick na paalisin to dahil ito ang boss. Ang nangyari, 3 take bago na perfect ni Nika ang eksena. Ano nangyayari, Nika? Naiiritang tanong ni Rick. I'm sorry, Tito. Paumanhin ang dalaga. Pagbutiin mong susunod na take, Nika, nauubos ang oras at ang film. At muli, bumaling sa mga crew at nagbigay instruction para sa sunod na eksena. Habang si Nika ginigitian ng munggo-munggong pawis sa mukha at noo, parang hinalo ang sikmura niya. Hilong-hilo siya. Di na po na ni Rick ang pagtutop ng dalaga sa mukha niya. Si Raver na kanina pang nagmamasid ang nakapuna sa kakaibang reaksyon ng dalaga. Nagsasalubong ang mga kilay na lumapit ang binata sa kinalalagyan ni Nika. Tito, Hindi natapos si Nika ang sasabihin. Para siyang kandilang nauupos. Kaunti nang hindi siya inabutan ni Raver. Mga matitipon ng bisig na maagap na sumalo sa kanya. Nagulat pa si Rick. Nagkagulong lahat. Back up, Rick. Utos na Raver na binuhat si Nika at nilabas ng silid. Narinig nyo, back up daw. Magkahalong pag-aalala sa pamangkin at frustration sa pagkahinto ng trabaho ang nadama ni Rick. Pagkatapos, sumunod sa kabilang silid kung saan kasalukuyang nilalapag ni Raver si Nika sa kama. I'm sorry pero para talagang hindi ko... Pilit na nagpapaumanhin ng dalaga. Shh! Don't talk. Ang mabuti pa iuwi ko na si Nika, Raver. Si Rick. Ako nang bahala sa kanya. Rick, alam ko marami ka pang importante nga ayusin. Tinitiyak ko sa'yo, Nika will be safe. Walang may sagot si Rick sa sudden concern ni Raver sa modelo niya. Ilang umaga na siyang ganyan. Dadalhin ko siya sa doktor? Ako nang bahala doon. Trust me. I will take her home when she's fine. Mariing sagot ni Raver. Nagtataka man hindi na kumibo si Rick. Maliban pa sa kilala niya ang tono ng boses na yun ni Raver. Ganun pa man alam niyang hindi nito pababayaan ng pamangkin. Sinulyapan mo ni Rick si Nika bago lumabas ng silid. Gustong pigilan ng dalaga ang tiyuhin na iuwi na lamang siya pero umiikot ng hustong paningin niya. Nagpilit siyang bumangon. Please, mahiga ka lang. Pigil na Raver na nakahawak sa magkabilang balikat niya. Gusto ko magpunta sa banyo. Tutop ang bibig, tinakbo ng dalaga ang banyo, kasunod ng nakalalay na binata. Di na nakuwang itaboy palabas ni Nika si Raver dahil napaluhod na siya sa toilet bowl at nagduduwal. Pagaman walang maisuka dahil wala naman siyang kinain, sige pa rin sa pagduwal si Nika. Hinahagod ni Raver ang likod niya at inabutan siya ng face towel mula sa towel rack.
Nang huminto at mahimasmasan ang dalaga, walang sabi-sabi, binuhat siya ng binata at muling inilapag sa kama. You don't have to be this concerned. Ang nahihiyang protesta niya at naisip na gano'n na lamang marahil ang pag-aalala ni Raver dahil naabala ang shooting. I'm sorry, hindi ko gustong madelay ang trabaho. Alam ko may deadline tayong hinahabol. Ganito nakatagal yung pagsusuka mo, Nika? O sisa ng binatang binaliwala ang paghingi ng paumanhin. Almost a week, sagot niya. Kung bakit naman kasi ngayon pa sumabay ang sama ng pakiramdam niya sa oras ng trabaho at sa unang araw pa at sa harapan ng boss nila. Talagang magpapacheck up ako bukas dahil maaaring anemic o may ulcer na ako. Hindi ka anemic bagaman medyo namumutla ka and I doubt kung ulcer ang sanhin ng nararamdaman mo. Wika nito at sinuyod siya ng tingin. Kailan ang huling monthly period mo, Nika? Bumangon ang kaba at pagtataka sa dibdib ng dalaga. Nanunuot sa kalamnan niya ang mga tingin ni Raver. Gusto niyang tumayo at umalis muna. Tumayo siya na mapunang suot pa rin niya ang satin na pantulog na ginamit sa shooting, na bagamat di ka paninipisan, nababakas sa magandang hubog ng katawan niya. If you will excuse me, kukunin kong bihisan ko sa kabilang silid. Nang akpa siyang lalaka, dinawakan siya ng binata sa braso. Sagutin mo ang tinatanong ko sa'yo. When was your last period? Pabagsak na naupo sa gilid ng kama ang dalaga, nakadama ng inis. Personal na tanong niya at wala kang karapatang tanongin ako. Doktor ka ba? Aniya sa mataas na boses. Mula ba namang galing ka sa resort, hindi ba dumarating ang buwan ng dalaw mo? Patuloy ng binata na hindi alintana ang al sa boses niya. Natigilan si Nika. Sunod-sunod ang tahip ng dibdib. What is this all about? Halos di lumabas sa bibig niya yon. Pilit niyang winawaksi sa isip ang namumuong hinala. Ang strange familiarity ni Raver. Ang familiar scent ng cologne. Ang boses nito. Ikaw! Ikaw ang lalaking... Di niya makuha ang tapusin ang sinasabi. Ngumiti si Raver. What took you so long in remembering? For a while, she was rendered speechless. Si Raver. Si Raver ang lalaking nakatalik niya sa resort. Titig na titig siya sa mukha ng binata na nakatunghay sa kanya. Pilong iti ang namatawi sa mga labi nito.